Nanawagan si Donald Trump ng bagong leader sa Iran matapos siyang sisihin ni Ali Khamenei sa mga protesta at pagpatay sa libong Iranian. Hindi lang iyon, nawawala rin ang Iran sa digital na mapa ng mundo. Ngayong Enero, 18 ipinatupad ang total internet blackout sa Tehran at pangunahing probinsya. Halos walang koneksyon sa labas, pero nakakagulat ang mga lumabas na impormasyon nitong huling oras. Unang beses na inamin ni Ali Khamenei, kataas-taasang pinununo ng Iran na ilang libo ang namatay sa bansa. Habang abala ang lahat sa mga pahayag ni Donald Trump tungkol sa posibleng pag-atake sa Iran, tumindi ang represyon at gumamit na ang rehimen ng Ayatollah ng pisikal na paglipol laban sa sarili nilang mamamayan. May isa pang aspeto ng trahedya na di nababanggit sa opisyal na ulat. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang paksang posibleng gawing pangalawang hilagang Korea, ang Iran. At may lumabas pang impormasyon na niloko si Trump. Dinaya siya dahil pinangakuan siya na walang magaganap na bitay. Pero naganap pa rin ang bitay, sa ibang paraan nga lang. Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon kami agad nagpo-post ng balita. Kaya, 20,000 ang naaresto at libo-libo ang napatay. Simulan na natin agad sa mga numero na ngayong umaga ay kinumpirma ng Reuters at Associated Press. Mahalaga ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao mula sa HRA na. Sabi ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mahigit 18,000 na ang inaresto sa Iran. Sabi ng mga organisasyon ng karapatang pantao, mahigit 3,000 kumpirmadong namatay na, pero posibleng mas marami pa talaga. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Khamenei ang mga nasawi bilang ahente ng panlabas na impluwensya, dahilan para bigyang katwiran ang pamamaril sa kalsada. Ipinataw ni Ayatollah Khamenei ng Iran ang pananagutan kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa malawakang nasawi at pagkasira noong mga protesta laban sa pamahalaan. Narito ang kanyang sinabi, "Itinuturing naming may kasalanan ang Pangulo ng Amerika sa mga nasawi, pinsala at paratang laban sa Iran. Iba ang pinakahuling anti-Iran na pag-aaklas dahil nakialam mismo ang Pangulo ng Estados Unidos." Tinawag ni Ayatollah si Trump na isang kriminal at sinabi na ang layunin ng Amerika, ayon sa kanya, ay lamunin ang Iran at ibalik ito sa ilalim ng kontrol ng militar, politika at ekonomiya ng Estados Unidos. Sabi ni Khamenei, ang mga konektado sa Israel at Estados Unidos ay nagdulot ng malaking pinsala at pumatay ng libo-libo noong mga protesta. Sinasabi niyang hindi ang rehimen o si Ayatollah ang pumatay sa mga nagpoprotesta, kundi ang kanluran ang may sala at kasalanan din ng mga nagpoprotesta kung bakit sila binaril ng autoridad. Sabi ni Khamenei, kailangang basagin ng mga autoridad ng Iran ang gulugod ng mga rebelde. Hindi namin gustong makidigma, pero hindi kami magpapakita ng awa sa mga kriminal saan man. Ilang beses nang nagbabala si Donald Trump noong Enero sa pamunuan ng Iran laban sa dahas sa mga nagpoprotesta at nangakong tutulungan sila. Hindi niya nilinaw kung paano tutulong ang Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa media, tinalakay ng administrasyon ni Trump ang mga opsyon para sa operasyong militar laban sa Iran, ngunit walang pinal na desisyon. Hinikayat din ni Trump ang mga nagpoprotesta na sakupin ang mga institusyong pampamahalaan. At ipapaalala ko ang sipi na ito mula kay Donald Trump upang maunawaan ng mga taga-suporta ng Amerikanong presidente ang halaga ng kanyang mga salita. Sipi mula kay Trump. Mga makabayan ng Iran, ituloy ang protesta, sakupin ang institusyong pampamahalaan, tandaan ang mga mamamatay tao at nanggagahasa. Magbabayad sila. Kinansela ko lahat ng pagpupulong sa mga opisyal ng Iran hanggat di tumitigil ang pagpatay sa mga nagpoprotesta. Paparating na ang tulong. Sa huli, sinabi ni Trump na kailangan nang maghanap ng kapalit kay Ali Khamenei bilang tugon sa mga pag-atake ni Ayatollah. Sinabi ni Trump na dumating na ang panahon para maghanap ng bagong pamunuan sa Iran. At pagkatapos, ibinatunan ni Trump ang lahat ng sisi kay Khamenei. CP, bilang pinuno ng bansa, siya ang may kasalanan sa ganap na pagkasira ng bansa at paggamit ng karahasan sa antas na hindi pa nangyari noon. Si Khamenei ay may sakit at dapat ayusin ang kanyang bansa at itigil ang pagpatay.
Dahil sa kanyang pamumuno, pinakamalala ang kanilang bansa para mabuhay. Dito lumitaw ang isang kawili-wiling impormasyon. Ayon sa media sa Israel, si Erfan Saltani, Iranian na nagpoprotesta at nahatulan ng kamatayan, ay pansamantalang napaliban ang sentensya matapos makialam si Pangulong Donald Trump ng United States. Sa kasamaang palad, binugbog siya hanggang mamatay ng puwersa ng rehimeng Khamenei sa kulungan. Kahit gaano ito katakot, tahimik pa rin siyang pinatay. At sa panahong iyon, sinabi ni Trump na kinansela na ng rehimeng Ayatollah ang lahat ng bitay, kaya hindi na magdurusa ang Amerika at hindi na sila aatake sa Iran. Habang nagsasalita si Trump, naghahanda na ang Tehran sa huling hakbang, ang pagdiskonekta ng bansa mula sa global internet. Ang internet ay magiging pribilehiyo ng Estado at para lang sa tapat sa rehimen. Nagpasya ang Iran na hindi kailangan ng mamamayan ang internet. Sa totoo lang, ito na ang pinakamahigpit na paghihigpit sa makabagong mundo, kahit may ilang detalye. Habang nagpapalabas ng utos ng bitay si Khamenei, tila hinahanap ni Donald Trump ang kanyang tunay na kapalit. Kinumpirma ng Axios at The Guardian na nagkaroon ng lihim na pagpupulong si Steven Witkoff, espesyal na sugo ni Donald Trump sa gitnang silangan, at si Reza Pahlavi, anak ng huling Shah ng Iran. Hindi lang ito konsultasyon. Pagkatapos ng pagpupulong, nagbigay si Witkoff ng ultimatum sa rehimen ng Ayatollah. Itigil agad ang pagpayaman ng uranium, buwagin ang programang missile, at isuko ang lahat ng materyales nuklear. Nag-alok si Trump ng bagong kasunduang nuklear, ngunit base sa mga protesta at retorika niya, mukhang walang kasunduan na mangyayari. Dito maaaring magtanong ang manonood, bakit mahalaga ito sa Ukraine? Bakit kailangan nating alalahanin ang internet blackout sa Iran? Bakit natin kailangang pag-usapan ito? Dahil ang Iran ay parang bodega ng armas ng Kremlin. Bawat Shahed at ballistic missile na papunta sa ating mga lungsod ay may bakas ng Iran. Ang mga Shahed mula Iran ang unang sumira sa ating enerhiya at infrastruktura. Kung bumagsak ang rehimen ni Khamenei o malubog sila sa digmaang sibil, agad na mapuputol ang logistikang suporta ni Putin. Ang pagbagsak ng Iran ay isang dagok sa makinaryang militar ni Putin. Hindi man kritikal, pero siguradong mararamdaman. Pero may isang problema pa, at ang problemang ito ay si Donald Trump, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagdesisyon. Minsan sumusuporta siya sa protesta at pagpapatalsik, minsan naman sinasabing walang pag-atake sa Iran, at napapaniwala na niya ang sarili niya rito. Minsan sinasabi niyang nakipagkasundo na ang rehimen ng mga Ayatollah at kinansela ang mga bitay, pero ngayon ay nananawagan na uli siya ng pagpapatalsik sa rehimen at pagpapalit kay Khamenei. Pero ang totoo, kung ano talaga ang gagawin niya sa sitwasyong ito, hindi lang puro salita kundi gawa, ay nananatiling hindi malinaw. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga saloobin sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.